Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa isang tahimik na gabi kung saan dahan-dahang lumalamig ang hangin at marahang humuhuni ang mga kuliglig, hayaan mong dalhin kita sa isang simpleng kwento. Isang kwentong puno ng pag-asa, pagbangon, at maliliit na himalang dumarating sa tamang oras. Sa bawat paghinga mo, dahan-dahang pakawalan ng bigat ng araw. At habang nakapikit ka o nakahiga ng komportable, pakinggan mo ang landas ni Arman. Isang taong minsang naguluhan, minsang naligaw, pero unti-unting nakahanap ng direksyon. Sa gabing ito, hayaan mong ang kanyang munting paglalakbay ang maging duya ng iyong isipan. Tahimik, mabagal, at puno ng malumanay na pag-asa. Sa isang tahimik na sulok ng Barangay San Isidro, may isang silyang kahoy na medyo tabingi, pero matibay pa rin. Doon halos araw-araw nakaupo si Arman. Isang tambay, oo, pero hindi yung tambay na puro sigaw, inuman o gulo. Iba si Arman. Ang tambay niya ay yung tahimik, yung tipong nakaupo, nakatingin sa malayo, tapos biglang ngingiti nang wala namang kausap, na para bang may naalala siyang joke na hindi niya masabi kahit kanino. Hapon noon, banayad ang hangin, at yung araw paunti-unti nang lumulubog sa likod ng mga bubong na kinakalawang na. Tahimik ang paligid, tahimik na parang pinili talaga ng mundo, na pahupain ng ingay para bigyan ng espasyo ang mga taong kagaya ni Arman. Yung may mabibigat na iniisip pero hindi pa handang sabihin. Minsan napapaisip si Arman kung bakit parang ang himpapawid ay laging mas malamig kapag wala siyang jacket. O kaya naman, bakit parang mas mabilis mapanis ang ulam pag siya ang nagpainit. Ngunit kahit ganoon, payapa pa rin siyang nakaupo. Sinusundan ng kanyang mata ang mga batang naglalaro, mga nanay na nagkukwentuhan, at si Aling Baby na hindi nawawala ng pamaypay kahit malamig ang hangin. Ang sarap siguro maging hangin, bulong niya minsan. Lagi kang welcome kahit saan. Sabay na pailing siya. Pero delikado rin, lalo na pag may naglalaba. Mabagal ang daloy ng oras para kay Arman, pero hindi niya ito minamadali. Para bang bawat minuto sa araw niya ay parang maliit na pahinga. At sa totoo lang, hindi naman niya alam kung ano ba talaga ang hinihintay niya. Pero may kung anong parte ng puso niya ang nagsasabing may paparating. Something small, something quiet, something new. Habang nakasandal siya sa poste, nakikinig sa tugtog ng kuliglig na parang may sariling orkestra, naramdaman ni Arman ang isang payapang pakiramdam. Yung tipong wala man siyang ginagawa, parang may kahulugan pa rin ang gabi. At sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na pabulong na dumampi sa isip niya. Hanggang kailan ako ganito? Hindi ito tanong na mabigat. Para lang itong hangin na malamig, dahan-dahang humahaplos, hindi nanunulak. Para bang may paalala na hindi masama ang huminto, pero hindi rin masamang magtanong kung ano ang susunod. At sa gabing iyon, sa silyang kahoy na tabingi, pero matibay. Hindi pa alam ni Arman, pero nagsimula nang gumalaw ang mundong matagal ng tahimik. Kinagabihan, mas malamig kaysa karaniwan ng hangin. Yung tipong, kahit hindi mo sabihin, parang iniimbitahan ka na lang ng mundo na tumahimik sandali. Si Arman, tulad ng dati, nakaupo pa rin sa silyang kahoy. Pero ngayong gabi, hindi siya basta nakaupo. Hindi rin siya basta nakatitig sa dilim. May kakaiba. Isang uri ng katahimikang hindi nakakatulog, kundi nagigising. Nakatitig siya sa langit, sa mga bituing nagpe-flicker na parang LED lights na mahina ang connection. Habang nagmumuni-muni, bigla siyang napabuntong hininga ng malalim, at sa loob-loob niya
ay may bumulong. Ganito na lang ba ako habang buhay? Hindi ito bitter, hindi rin malungkot. Para lang siyang batang napaisip kung bakit may buwan, pero wala namang ugat tulad ng prutas. Isang inosenteng tanong, isang paunang pitik sa puso niya. Napakamot siya sa ulo, tapos napangiti ng konti. Ewan, pero sana hindi. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Wala namang nakikinig. Maliban sa mga kuliglig na parang laging updated sa buhay niya. Sa kabilang dulo ng kalsada, may dumaan na tricycle na medyo maingay ang tambutso. Napailing si Arman. Kung ako ang tricycle na yun, matagal ko na nadala sa talyer. Pulong niya. Huminga siyang muli. Mas malalim ngayon. Mas mabagal. At doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagkagulantang na tahimik. Yung hindi nagsisigaw. Pero ramdam mo hanggang puso. Naalala niya bigla ang mga araw na pangarap niyang maging mekaniko. Bata pa siya nang sabihin niya na gusto niyang mag-ayos ng motor. Kahit hindi niya maayos ang sariling bike noon. Pero habang tumatanda, napalitan iyon ng bukas na lang. Hanggang lumipas ang maraming bukas. Habang tumitingin siya sa kalangitan, para bang may nabuksang maliit na pinto sa loob niya. Hindi malaki, hindi spectacular, pero sapat para maramdaman niya na may kulang at baka oras na para punan yun. Siguro, bulong niya sa sarili, hindi naman kailangan bigla-bigla. Pwede namang dahan-dahan. Kagaya ng pag-init ng sabaw, hindi mo pwedeng apurahin, kundi kakapit sa ilalim. Napangiti siya ng konti. Simple lang ang gabi. Tahimik. Walang espesyal na nangyari. Pero doon nagsimula ang unang pagmulat. Hindi sa isang malaking pangyayari. Hindi sa isang dramatic na eksena. Kundi sa isang tanong na tahimik na sumiksik sa puso niya. At habang humahampas ang malamig na hangin sa mukha niya, ramdam niyang may nabago. Hindi sa paligid, kundi sa loob. Maliit na liwanag, maliit na tapik, isang paalala. Pwede ka pang magsimula, Arman. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Arman. Kung matatawag mang gising ang nakaupo lang sa bangko habang nakatungo. Hawak ang tasa ng kape na parang iniisip kung iinom ba talaga siya o titingnan lang muna. Mabagal pa ang mundo at ramdam niya ang antok na ayaw pang bumitaw. Habang nakatitig siya sa kape, biglang may tumapik sa balikat niya nang hindi banayad. Yung tipong surprise. Pero parang, uy, buhay ka pa ba? Arman! Sigaw ni Noel, ang kaibigan niyang parang may built-in megaphone ng boses. Huy, mahina pero kalmado niyang sagot. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tinititigan mo yung kape parang may utang sa'yo. Umupo si Noel sa tabi, bit-bit ang sariling kape, na halatang libre dahil galing kay Aling Baby. Anong nasa utak mo? Sabihin mo na, bago pa maubos yung kape sa katitingin. Napabuntong hinga si Arman. Ewan ko, Noel. Kagabi, parang may naisip ako. Ha? Naisip? Ikaw? Ngayon lang yan ah. Natawa si Noel ng malakas, pero huminto rin agad ng hindi natawa si Arman. Uy, seryoso pala. Tahimik na sandali. Umihip ang hangin. May dumaan na pusa na parang may sariling agenda sa buhay. Kagabi, sabi ni Arman, napaisip ako kung hanggang dito na lang ako lagi. Tumangutang mo si Noel. Kunwari malalim, pero halatang hindi pa gets. Anong ibig mong sabihin? Dito? Dito sa silya? Dito sa tindahan? Dito sa tabi ng pusa? Napairap si Arman. Hindi, Noel. I mean, sa buhay. Yung wala namang masama sa tambay life, pero ewan ko. Parang gusto kong magbago kahit konti. Tahimik si Noel ng ilang segundo. Rare moment. Tapos bigla siyang ngumiti.
Di magbago ka. Simple lang yun. Ganun lang. Oo. Anong akala mo? Kailangan mo ng parade. Gusto mo pa ng fireworks? Napailing si Arman habang natatawa. Pero sa gitna ng biruan, may isang pangungusap na bumulaga sa kanya. Kung gusto mo magbago, ikaw ang sisimulan mo. Sabi ni Noel habang hinihipa ng mainit niyang kape, na hindi naman mainit. Simple lang ang sinabi, pero may bigat na malambot. Hindi mabigat na parang bato, kundi mabigat na parang kumot na malambot, pero mararamdaman mo. Pero paano? Tanong ni Arman. Ngumisi si Noel. Simulan mo sa isang bagay, kahit maliit. Kahit simpleng gawin mo lang yung hindi mo ginagawa dati. Ang mahalaga, gumalaw ka. At doon, habang may amoy ng kape sa hangin at may dumadaan na jeep na may tunog na parang humihingal, dahan-dahang nagsettle sa puso ni Arman ang ideya. Hindi kailangang malaki. Hindi kailangang bongga. Kailangan lang simulan. At sa tagpong iyon, sa simpleng kwentuhan sa silyang kahoy, nagsimula ang kaunting gulo. Gulo ng mga bagong ideya, bagong tanong, at bagong posibilidad na unti-unting gumigising kay Arman. Kinabukasan, nagising si Arman nang mas maaga kaysa sa normal. Hindi dahil sa alarm. Wala naman siyang alarm. Hindi rin dahil sa sigaw ng kapitbahay. Bagay na pangkaraniwan na rin. Nagising siya dahil may kakaibang lambot sa dibdib niya. Hindi kabog ng kaba. Hindi bigat ng problema. Parang tulak ng hangin na marahang nagsasabing, subukan mo. Pagbangon niya, napatingin siya sa sarili sa salamin. Medyo magulo ang buhok, pero ayos lang. Tingin ko kailangan ko mag-apply, bulong niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ulit ang sarili. Tingin ko kailangan ko rin magsuklay. At doon nagsimula ang unang pagsusulit ng araw. Pagkatapos mag-ayos, pumwesto siya sa harap ng salamin at nag-practice ng good morning po. Good morning po. Masyadong masigla. Good morning po. Masyadong malungkot. Good morn. Morning po. Good po. Morning tao. Ay mali. Napahawak siya sa muka. Bakit ba ako kinakabahan sa dalawang salita lang? Dumaan si Noel sa pintuan. Sumilip sandali. Uy Arman, sino kinakausap mo? Sarili ko. Okay. At least ngayon may kausap ka na. Tumawa si Noel na parang may audience. Good luck sa iyo. Basta huwag kang mag-practice ng tawa ha. Nakakatakot kapag pinipilit mo. Paglabas ni Arman, iba ang pakiramdam. Hindi siya naglalakad para bumili ng soft drinks. Hindi rin para makipagkwentuhan. Naglalakad siya para sa isang bagay na minsan lang niyang naisip at ngayon lang niya gagawin. Ang bawat hakbang niya papuntang hiring office ay parang mabagal na drumroll. Hindi mabilis, hindi dramatic, pero may bigat ng desisyong matagal niyang iniwasan nang makita niya ang maliit na tarpaulin na may nakasulat na Now Hiring. Napahinto si Arman. Parang biglang lumamig ang hangin. Parang lumakas ang pintig ng puso. At parang kumunot ang tiyan niya sa kaba. Pwede pa namang umuwi bulong niya. Pwede rin naman ngayon. Huminga siya ng malalim. Isang mahaba, mabagal, kalmadong paghinga. Tapos tumingin sa langit. Bahala na. Pumasok siya sa loob na parang ninja. Mahina ang hakbang. Pero puno ng tapang sa loob. Pagharap niya sa staff, kinabahan siya ulit. Pero sumubok siya. Good morning po. Hindi perpekto, pero totoo. Tiningnan siya ng staff, ngumiti. At binigyan siya ng form. At doon, habang hawak ang papel, bigla niyang naramdaman ng isang bagay. Hindi ito tagumpay. Hindi rin ito malaking pagbabago na agad-agad. Pero ito yung pinakauna. Ang unang hakbang.
Ang literal na unang paggalaw ng isang tambay papunta sa isang bagong direksyon. At kahit maliit, ramdam niya nakapagsimula na siya. Pag-uwi ni Arman mula sa hiring office, may halong tuwa at kaba ang dibdib niya. Hindi pa siya tanggap, oo, pero may form na siyang uuwian. At sa buong buhay niya bilang tambay, iyon na yata ang pinakamahalagang papel na nahawakan niya bukod sa resibo ng siomai rice na may extra chili. Pero kinabukasan, pagmulat niya, ibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Parang biglang bumigat ang hangin. Parang yung lakas ng loob kahapon, nag-leave. At yung kaba, nag-overtime. Naupo siya sa silyang matagal niyang trono. Hawak ang form na dapat niyang sulatan. Pero kahit isang blankong linya, hindi niya malagyan. Name, nakasulat. Alam ko yan, bulong niya. Pero hindi pa rin niya sinusulat. Dumating si Noel na may bitbit na pandesal. Uy, kumusta ang bagong buhay? Tanong niya. Sabay kagat ng pandesal na parang commercial. Napaupo si Arman. Malungkot ang tingin. Noel, hindi ko kaya. Ha? Yung pandesal? Hindi. Yung pag-apply. Tumigil si Noel at pinagmastang mabuti ang kaibigan. Alam niyang hindi ito biro. Bakit mo naman naisip yan? Humiling si Arman. Hindi ko alam. Parang kahapon ang lakas ng loob ko. Ngayon, ewan. Parang hindi ako bagay. Parang nakakahiya. Parang baka magkamali lang ako. Tumahimik si Noel. Bihira. Seryoso ka pala talaga. Sabi niya habang inaabot ang pandesal kay Arman. Kain ka muna. Para mas may konting laman ng tapang mo. Ngumiti si Arman ng mahina. Pero bumalik din ang bigat. Noel, paano kung mapahiya ako? Di mapahiya. Lahat naman napapahiya. Paano kung di ako matanggap? Di hindi. May iba pa. Paano kung tama na, Arman? Sabay tawa ni Noel. Baka maubusan tayo ng paano at hindi pa tayo nag-uumpisa. Pinigit ni Arman ang mga mata. Huminga ng malalim. Ngunit kahit ganun, ramdam pa rin niya ang takot. Hindi yung takot sa hiring, kundi yung takot magsimula. Yung takot na baka hindi siya sapat. Kumalma ang hangin. Tumampi sa balat niya. Tahimik. Parang hinahaplos ang loob niya. At doon, may naalala siyang tanong mula pa kagabi. Hanggang kailan ako ganito? Napaangat siya ng ulo. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may marahang tulak sa likod niya. Hindi malakas. Hindi masakit. Yung sakto lang para alalahanin niya. Kahapon kaya niya. Ngayon lang siya kinakabahan. Nagpalinga siya. Kinuha ang ballpen. Tiningnan ang form. At habang nanginginig ang kamay niya, dahan-dahan niyang isinulat ang pangalan niya sa unang linya. Hindi pa siya sigurado sa lahat. Hindi pa niya alam kung tatanggapin siya. At hindi pa umaalis ang takot. Pero sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi pa siya sumusuko. Muntik na. Oo. Pero hindi pa rin. At minsan, iyon na ang panalo. Kinabukasan, habang si Arman ay nakaupo sa silyang kahoy, ang kanyang opisina, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang dumadaan na tricycle. Wala ring batang naghahabulan. Kahit mga kuliglig, parang naka-day off. Tahimik, kalmado, at medyo nakakakaba. Nakapikit siya, nagmumuni-muni. Nang biglang, kiring! Kiring! Napatalon si Arman. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil bihira siyang makatanggap ng tawag. Teka, cellphone ko ba yun? Hinugot niya ang lumang telepono mula sa bulsa. Yung tipong pag tinapik mo ng konti, magre-restart. Pagtingin niya, unknown number. Napalunok siya. Kilala ba ako ng unknown? Bakit niya ako tinatawagan? Dahan-dahan niyang sinagot. Hello po. Isang boses na kalmado pero may lambing ang sumagot. Good morning?
Si Armando po ba ito? Namilog ang mata niya. Oo po. Ako po ito. Sino po sila? From the hiring office po. Your application, we reviewed it. Nagsama-sama ang kaba, tuwa, takot, at konting hilo sa katawan ni Arman. Parang may nag-roller coaster sa loob niya. Opo. Sandaling katahimikan. Yung tipong parang slow motion ang mundo. Pati hangin mukhang nakikinig. Pwede po ba kayo bumalik dito mamaya? May kailangan lang tayong pag-usapan. Napakapit si Arman sa Celia. Hindi niya alam kung magandang balita ba iyon o masama. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ka nila tatawagan kung wala lang. Opo. Pupunta po ako. Sagot niyang may halong kaba at pag-asa. Salamat po. See you. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa langit. Parang biglang gumaan ang hangin. Parang may bahagyang kislap sa araw. Lumapit si Noel. May dalang soft drinks. Uy, Arman, bakit parang nakuryente ka? Napangiti si Arman. Noel, tumawag sila. Sino? Yung ex mo? Hindi, yung hiring. Ha? Anong sabi? Huminga si Arman ng malalim. Mukhang may pag-asa, Noel. At doon, sa simpleng tawag na iyon, nagsimulang tumibok ulit ang lakas ng loob niya. Tahimik, maliit, pero sapat para ipaalala. May mga tawag sa buhay na hindi aksidente. Tulad nito. Habang naglalakad si Arman papunta sa hiring office, pakiramdam niya ay parang doble ang bigat ng paa niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba na dahan-dahang gumagapang mula tiyan hanggang dibdib. Pero kakaiba ang araw na iyon. Kalmado ang hangin. Malamlam ang araw. Hindi masyadong init. Hindi rin malamig. Parang sumasabay ang panahon sa tibok ng puso niyang nag-aalangan. Pero umaasa. Pagpasok niya sa maliit na opisina, naamoy niya agad ang kape. Sana, hindi nila ipapainom sa akin yan habang binabalita yung hindi maganda. Bulong niya sa sarili. Umupo siya sa harap ng mesa. Ang staff, ngumingiti. At doon palang kumalma ng kaunti ang dibdib ni Arman. Arman, salamat sa pagbalik, sabi ng babae sa harap niya. Tumango siya. Ako po dapat magpasalamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon, sagot niya. Medyo nanginginig. Tumingin ang babae sa papel. Tapos sa kanya. May sandaling katahimikan. Parang eksena sa pelikula na ipinapahina ang background music. Arman, nakita namin ang effort mo at gusto ka namin bigyan ng chance. Lumaki ang mata ni Arman. Ha? Po, we'd like to hire you. Probationary for now, pero welcome ka sa team. Para siyang naputol. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. Parang biglang nag-pause ang mundo. Siya lang ang naiwan sa frame. Po? Ako po. Sigurado po ba kayo? Ngumiti ang staff. Oo naman. Malinis ang record mo. Maganda ang attitude mo kahapon. At gusto naming makita kung ano pa ang kaya mo. At doon, naramdaman niyang biglang namasa ang mata niya. Hindi luha ng lungkot, luha ng gulat, tuwa, at isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Pagpapahalaga. Paglabas niya ng opisina, parang mas maliwanag ang araw. Parang mas masaya ang hangin. Parang mas gumanda ang mundo kahit hindi naman nagbago ang paligid. Pagkakita sa kanya ni Noel mula sa malayo, kumaway ito at sumigaw, "Hoy, ano na? May trabaho ka? O may libreng kape lang?" Ngumiti si Arman. Isang ngiti na hindi pilit, hindi nahihiya, kundi puno ng bagong pag-asa. Noel, tanggap ako. Napatalon si Noel na parang nanalo sa perya. Ayos! Ayan na. May sweldo ka na sa wakas. At habang tumatawa silang dalawa, may isang tahimik na katotohanang bumuo sa dibdib ni Arman.
Isang araw lang ang kailangan para magbago ang lahat. Pero kailangan mo munang maniwalang kaya mong simulan. Makalipas ang ilang buwan, hindi makapaniwala si Arman sa mabilis na pag-ikot ng kanyang mundo. Dati, gigising siya ng walang direksyon, nakaupo lamang sa harap ng tindahan ni Aling Baby. Nagmamasid sa mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Pero ngayon, siya na ang isa sa mga taong iyon. Isang taong may lakad, may ginagawa, may pangarap na tinutupad. Isang umagang malamig ang hangin. Tumingin si Arman sa maliit niyang kwarto. Nandoon pa rin ang lumang upuan, ang sirang electric fan, at ang papel na may listahan ng mga pangarap na isinulat niya noong araw na muntik na siyang sumuko. Nangingiti siya habang binabasa iyon. Matuto, magbago, umasenso. Simple lang, pero iyon ang naging gabay niya araw-araw. Marami siyang pinagdaanan. Hindi naging madali ang pag-aaral ng bagong skills, lalo na't sanay siyang walang ginagawa. May mga araw na pagod siya. May mga gabing napapatanong siya sa sarili kung may patutunguhan ba ang lahat. Pero sa bawat pagod na iyon, naaalala niya ang tawag mula sa misteryosong numero. Ang mensaheng nagsabing, kaya niyang magbago. Basta magsimula lang. Hindi niya na nalaman kung sino ang tumawag, pero sapat na iyon para manatili siyang nakatayo. At ngayon, nakaupo siya sa harap ng computer sa maliit na opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang assistant editor ng mga short videos. Hindi man ingrande ang posisyon, pero sapat na para ipagmalaki niyang hindi na siya si Arman na tambay. Siya na ngayon ang si Arman na nagsikap. Habang nag-e-edit siya, lumapit ang boss niya. Arman, ganda ng gawa mo ha. Gusto mo bang subukan gumawa ng sariling segment? Mukhang malaki ang potential mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya. Oo po, sir, sagot niya. Halos hindi makapaniwala. Pag-uwi niya, nadaanan niyang muli ang dating tambayan. Nakaupo pa rin doon ang ilang kababata niya. Kumaway sila sa kanya. Uy Arman, busy ka na ah. Biro nila. Ngumiti lang siya. Kailangan pangarap pre. At habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya. Mas magaan, mas masaya, mas payapa. Hindi perpekto ang buhay. Pero si Arman tamad, na minsang walang direksyon, ay natutong tumayo, lumakad, at magtuloy-tuloy. Hindi sa isang iglap, hindi sa isang milagro, kundi sa araw-araw na pagpili na magbago. At doon nagsimula ang tunay niyang tagumpay. At habang lumalabo ang mga tunog ng kwento, pakinggan mo ang marahang pag-ikot ng mundo. Hindi nagmamadali, hindi naguunahan. Tulad ni Arman, may oras ka rin para magpahinga, para huminga, at para muling magsimula bukas. Isipin mo ang malalim na katahimikan ng gabi, ang banayad na hangin, at ang pakiramdam na ligtas ka. Ngayon dito, sa sandaling ito, wala kang kailangan unahin, wala kang kailangan habulin. Just relax, let go, and let your mind drift slowly into rest. Naway dalhin ka ng mahimbing na tulog sa isang panibagong araw na puno ng pag-asa. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog sa iyo.